Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat tayo ay maayos naman po ang kalagayan. Kami, ganun din naman. Okay naman din. The barangay is doing well, generally. Maayos naman din ang ating mga pagtugon sa ilang mga suliranin sa ating barangay. So ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So unang-una po, syempre, ang ating programa para sa ating mga mahal na empleyado ay tuloy-tuloy pa rin po, programs para sa kanilang welfare at gayon din sa kanilang professional and personal development. So unang-una po dyan, syempre ang ating kamakailan, nagkaroon tayo ng isang programa, ang formal na paglulunsad ng PhilHealth Consulta Program dito po sa Barangay San Antonio. At syempre ang main beneficiary ng programa pong ito sa ginawa nating paglulunsad ay para sa ating barangay workforce. Taong 2008, nung sinimulan natin, kagawad pa lang po ako noon on health and nutrition. Nung sinimulan natin together with PhilHealth na fully masubsidize natin ang PhilHealth contribution ng bawat empleyado ng ating barangay. And through the years, nag-evolve ang mga services ng PhilHealth. At tulad nito, nadagdag ngayon, bagong-bago, itong konsulta program. So I think if not tayo at ang first sa lungsod ng Pasig na talagang nagkaroon ng fully subsidized na contribution program para sa mga barangay employees. So again nakakatuwa na through the years sabi ko nga since 2008 ay naandyan ang PhilHealth upang umalalay sa atin sa ating mga programa pagdating sa kalusugan. So again, we do look forward to more collaborations with PhilHealth. Hindi lamang syempre para sa ating mga barangay employees, kundi sa bawat kabarangay po natin dito sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa ating Committee on Health and Nutrition led by Kagawad Rachel Rustia, sa ating buong workforce na nakiisa sa ating paglulunsad ng konsulta program, and of course to PhilHealth, particular sa ating kaibigan na si Sir Bong Diga sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating barangay pagdating sa mga programa po ng PhilHealth. At syempre, tuloy-tuloy din po ang ating mga programa pagdating naman po sa peace and order at sa violence against women and children. So unang-una po dyan, kamakailan ay dumalo po ang ating at nakiisa ang ating barangay sa isinagawang grand launching ng revitalized Pulis sa Barangay. So yung Pulis sa Barangay program naman po ay ilang taon na rin nakalipas ay nailunsad na po ito. At kasalukuyan ay ipinatutupad na rin naman sa bawat barangay. Pero itong grand relaunch ay upang mas lalo pang palawigin, lalong-lalo ng araw sa mga probinsya. Sa Metro Manila, as far as I'm concerned, ay patuloy nang ipinatutupad dito or isinasagawa na. Pero sa pag-relaunch na ito, talagang pati ang bawat probinsya, miski mga malalayong lugar, ay nais na rin na magkaroon na rin ng tamang naka-duty na pulis sa barangay. So of course, itong event na ito ay dinuluhan ng ating BADAC co-chair, si Kagawad Cynthia Milo, at gayon din ang ating mga representante mula sa ating barangay security force. So syempre, bukod po dyan, nagkaroon din tayo ng paglahok sa isinagawang Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Program na isinagawa naman po ng ating Pasig City Government. Layunin po ng programang ito ay mas lalo pang maging equipped tayo in terms of knowledge and skills sa pag-handle ng mga iba't ibang juvenile cases sa mga barangay ng lungsod ng Pasig. So sabi ko nga, itong mga juvenile cases, hindi ito masyadong napapansin, nabibigyan pansin lalo na ng publiko, ng madlang people. Pero kami po sa barangay or sa local government ay isa po ito sa mga aspeto na madalas po na may mga kaso. Hindi lamang po natin ito napapublish dahil syempre
mga juvenile nga, 'di ba? Paggalang sa mga bata. Pero isa ho to sa mga more relevant programs, no, na binibigyang pansin ng mga LGU, particular po ang ating mga barangay. So of course, itong programang ito ay citywide, no, dinaluhan ng mga representante ng 30 barangay ng lungsod ng Pasig. At syempre, no, ang ating ating barangay ay nakiisa din, no. Of course, andiyan ang ating mga barangay security force. Meron din tayong representatives mula sa ating Barangay Council for the Protection of Children at gayon din sa Violence Against Women and Children. So, umattend rin po tayo, no. Binisita ko rin sila, no, dito sa 3-day seminar po na ito at nakita naman po natin na talagang makakatulong ang mga paksang tinalakay dito po sa naging 3-day training po na ito. So again, ang aking patuloy na pagpapasalamat sa DILG, of course, sa ating lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasig, sa inyong paggabay sa ating mga barangay, at syempre, no, sa ating mga barangay workforce na patuloy din ang pakikipagtulungan at pakikiisa sa mga programa ng ating national and local government. And of course, no, mga kabarangay, no, nais ko lamang po i-flex at bigyan ng mainit na pagbati, no, ng congratulations ang ating mga BSA graduate scholars. No? So again, sunod-sunod na po itong mga scholars natin na nag-graduate at nakakatuwa, no, dahil nga itong mga nag-graduate ngayon, ito yung mga pumasok, no, if not during my first or second year, no, ng aking unang termino sa paglilingkod bilang inyong punong barangay. At nakakatuwa na makita na natapos nila ang kanilang pag-aaral. No? So, syempre, ang aking shoutout kay Mao, no, na nagtapos sa kursong nursing at ngayon ay naghahanda na para sa kanyang darating po na board exam. So, good luck sa iyo dyan. Syempre, kay Shervic, no, na nagtapos naman po sa kursong IT. No, at hindi lamang siya nag-graduate kundi nagtapos pa bilang cum laude, no? So talagang with honors pa. At syempre itong isa pa, no, na scholar din natin na si Janina na nagtapos naman sa hospitality management at siya naman ay nagtapos bilang summa cum laude. Ay magna pa pala, magna cum laude. So again, no, nakakatuwa, no, na makakita natin itong ating mga BSA scholars na hindi lamang sila na kumbaga nakaka-graduate, no? Pero nakaka-graduate pa with honor. So again, we are very proud of your achievements, no? At syempre, no, good luck sa inyong panibagong yugto ng inyong buhay. At syempre, no, we are very happy na ang Barangay San Antonio ay naging bahagi, no, ng inyong pag-aaral, no? Naging tulay upang makapagtapos kayo ng inyong pag-aaral at gayon din, no, ay maitaas ang antas ng inyong pamumuhay. So again, congratulations po and good luck sa inyong mga future endeavors. And of course, ang Barangay San Antonio ay patuloy din po sa ating mga activities upang patibayin pa natin ang ating community relations. So hindi lamang po community relations within our community, no, kundi pati mga kapitbarangay natin, no, ay kasama din po syempre sa ating pag-strengthen ng ating community relations. So unang-una po dyan, syempre, ang ating monthly participation sa monthly yard sale program, no, na isinasagawa dito po sa may Capitol Commons. No? Of course, this yard sale program is a sustainability drive program, no, na parang larger scale na basura to ayuda program po natin. No? But then again, this is a collaboration of Ortigas Malls, of Big Mac Marketing at gayon din with the full support of the Pasig City local government. At syempre ang ating barangay ay patuloy din sa ating partisipasyon. Syempre, no, kasama sa ating mga na-turnover na recyclable waste ay nanggagaling mula sa ating Basura to Ayuda program at gayon din sa ilang mga drop-off stations, no, ng mga recyclable waste dito po sa ating komunidad. So ang Barangay San Antonio nitong nakaraang weekend ay nakapag-turnover ng higit kumulang na 300 kilos of assorted recyclable
waste. So sabi nga ng mga organizers, leading na naman ang Barangay San Antonio in terms of yung mga na-turnover po natin na recyclable waste during this yard sale program. So again, no, ang aking pagpapasalamat sa ating mga constituents, sa ating mga kabarangay na nakikiisa dito po sa ating segregation drive or sustainability drive pagdating sa waste management dito po sa ating komunidad. At sana po, no, patuloy po niyong ibigay ang inyong suporta, no, para again, magkaroon tayo ng bayanihan para mapanatili po natin ang kalinisan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Committee on Clean and Green, no, Environmental Protection led by Kagawad Justin Galang at again sa ating workforce na patuloy na nakikiisa para po sa mga environmental protection programs dito po sa Barangay San Antonio. At nung nakaraang weekend rin po, ang inyong lingkod ay naging panauhin din po sa isang grand opening ng isang establishmento, no? Malapit lang dito sa ating barangay, isang tawid lamang, no? But then again, we're very proud also to say, no, na yung business owner po ay ating kabarangay, no? Kaya naman nagkaroon ng representation ang Barangay San Antonio. So again, ang aking pagbati po ng congratulations, no, sa owners ng Muni Co-Wellness Recreational Center, no? So ang Muni ay ang objektibo po niya ay maging venue, no, for all things na konektado sa health and wellness. So it could be a venue for tai chi, yoga, meditation, no, at iba-iba pa, no, na merong connection, no, sa health and wellness. And of course, no, ang ating ang business owners po, no, ay naging collaborators din natin dati, no, pagdating sa ating pag-promote ng mental health, no, mental health programs dito po sa ating barangay, lalong-lalo na po nung kasagsagan nung pandemic. So again, no, ang aking pagbati po sa owners ng Muni. And again, we do look forward, no? Alam ko meron na tayong mga nakalinya, no, na mga future collaborations upang ipakita natin, no, ang ating advokasya pagdating sa health and wellness para sa Barangay San Antonio. So again, congratulations po sa inyong new business, no? And again, good luck, no, sa inyong magiging operations ng Muni Co-Wellness Recreational Center. And of course, no, ang aking pagpapasalamat din po sa ating mga kaibigan mula sa Barangay Council ng Barangay Orambo led by Kapitan Richie Pua, no, nung nakaraang weekend ay naimbitahan din po ang inyong lingkod. Of course, represented na naman ang ating Barangay San Antonio at naging bahagi po tayo nung kanilang cooking challenge, no, na kung saan ang inyong lingkod ay naging isa sa mga judge, no, at puro sisig. Puro sisig ang yan ang naging theme ng kanilang cooking challenge, no? So again, may mga kasama rin tayo na naging panel of judges. So isang malaking karangalan, no, na naging bahagi ang Barangay San Antonio sa inyong isinagawang cooking challenge, no, bilang isa sa mga pre-fiesta activities ng inyong barangay. So again, congratulations po sa ating Barangay Council ng Barangay Orambo led by Kapitan Richie Pua. Syempre dun sa mga nag-spearhead na kagawad nitong cooking challenge na sila Kagawad Junior De Leon at si Kagawad Net Benaventura. And again, no, ang aking mainit na pagbati po sa ating mga kaibigan mula sa Barangay Orambo ng isang happy fiesta. And of course, no, napapag-usapan na rin ang fiesta, no, na ma-share ko na lang din po, no, na ang ating Cura Paroko or our parish church na Holy Family Parish Church will be celebrating also their feast day on August 18. No? At syempre, no, I'm sure na makakasama at makikisa ang Barangay San Antonio sa inyong mga fiesta activities. So, syempre, kasama na dyan, no, ang ating kamakailan ng isinagawang Dalaw Patron Program, no, ng ating parish na kung saan
ang bumisita po sa ating barangay ang imahen ng banal na pamilya at gayon din ang image ng Immaculate Heart of Mary na kung saan ay nagstay rin overnight dito po sa ating barangay hall na kung saan nagkaroon din tayo ng banal na misa. So again, no, ang aking pagpapasalamat no sa ating masipag na parish priest na si Father Joseph na talagang ginagawa niya rin po ang lahat. Nakikita naman po natin para maging active no, ang participation ng 4 na barangay na saklaw or sakop ng Holy Family Parish. So again, no, alam ko this coming August 18, may mga kaganapan din tayo sa ating parokya at asahan niyo po ang aming pakikiisa. So again, sa pamunuan po ng Holy Family Parish, maraming salamat no, sa inyong kasipagan no, and for getting the community involved sa ating mga parish activities at gayon din, no, advance happy fiesta po sa ating lahat. And last but not the least, mga kabarangay, ito po marami nagtatanong sa akin, no? Kailan ba kapang voters registration? No? So, okay, para po sa kaalaman ng lahat, no, ang voters registration po natin ay ongoing, no? Tuloy-tuloy po, no, until September 30, 2024. So, take note nyo na po yan, no? Hanggang katapusan po ng Setyembre ang ating voters registration. So, yung mga interesado po na maging botante po, no, partikular ng ating barangay, no, pwede na po kayo tumungo sa COMELEC office, no, dito po yan sa may Pasig City Hall complex, no, nang kayo ay official na maging registered voter, no. Hanggang September 30 na lang po yan dahil pagtapak po ng October, no, first week of October ay filing of candidacies na po ng mga lalahok sa halalan sa darating po na Mayo taong 2025. No? So preparation na po yan for the election. So again, no, sa mga interesado, pwede na kayong pumunta. Pero yung mga gusto naman po na malapit dito sa atin. No? So sa aming pakikipagpulong sa pamunuan po ng COMELEC dito po sa Pasig, no, magkakaroon po ng 2 satellite registration, no, na malapit dito po sa ating barangay. So ang isang venue po ay sa Robinson's Galleria. At ang isa naman po ay dito po sa Estancia Mall sa may Capitol Common. So itong dalawa po na ito will be within the month of September. So antabayanan nyo na lang po mga kabarangay ang magiging exact time, date, no, at yung kung saan banda talaga dun sa mga malls na yon gaganapin ang voters registration. So sa ating mga kabarangay, no, na hindi pa botante, no, mag-register na kayo, no, para talagang again yung full benefits ng pagiging registered voter ng Pasig ay inyong matanggap na din po. So again, no, mga kabarangay, no, take note, no, pwede na po mag-register, tuloy-tuloy pa rin po, pero sa buwan po ng Setyembre magkakaroon po ng 2 satellite registration venues, no, in Robinson's Galleria at gayon din po sa Estancia Mall. So again, no, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating mga minamahal na barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators. No? Maraming salamat. No? At hindi nyo nalilimutan ng Barangay San Antonio. And of course, sa ating mga minamahal na constituents, our netizens, of course, our kabarangays, no? Na patuloy, no, na nagiging active, no, very active ang participation, lalong-lalo na sa social media, no, nakakatuwa na nakakapagbigay kayo ng inyong mga inputs, mga suggestions, no, kung paano pa natin mai-improve ang ating services at of course yung mga ilang areas na kailangan bigyan ng pansin, no. We're very happy na nako-call nyo rin ang attention namin through our social media channel. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured
that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa ating pagdarasal, of course. No, lalo natin patatagin lagi ang ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.